Good day, Pinoy Mommies! Gagawin natin sa video na to ngayon is sasagot po ako ng mga katanungan ninyo from the comment section dito sa YouTube channel. So kung mapapansin nyo, nasa ibang lugar ako, nasa playroom ako ng anak ko, kaya huwag nyo na pong pansinin yung mga nasa likod at huwag nyo na rin pansinin yung mga nasa background. Bago po ang lahat, kung gusto nyo po ng ganitong content, video tips, parenting tips, at gabay po sa pag-aalaga kay baby, please do like, share, and subscribe to our channel. So, first reading ko pa lang ito. Ngayon ko lang mababasa yung mga comment nito. Tapos, sasagutin natin isa-isa yung mga katanungan po ninyo dito. Galing po ito kay Lolita3673. Hi, Doc. 10 days na nag-antibiotics si baby. Tapos, okay naman siya. Wala nang lagnat. Still, may ubo at sipon pa rin. After 3 days ata sa pag-stop na niya ng antibiotic, need to worry pa din po. Okay. So, siguro yung doctor niya, pinag 10 days antibiotic siya, ubo sipon. Probably, ang kanyang sakit is upper respiratory tract infection or pneumonia low risk. So, ito yung pulmonya na pwedeng gamutin sa bahay. As long as wala na siyang lagnat, masigla na si baby, dumalang na yung ubo niya, yung sipon niya, konti na lang, pagaling na si baby. So, hindi mawawala agad ang ubo. Kasi baka meron pa rin mucus na tumutulos sa throat niya, galing dun sa sipon, lalo na pag nakahiga si baby. Kaya maririnig mo pa rin siyang inuubo, pero wala na siyang lagnat. So, ibig sabihin, magaling na siya. Wala na po yan at hindi niyo na po kailangan mag-worry. Mag-worry po kayo kapag more than 2 weeks andyan pa din at dun po kayo bumalik sa kanyang doktor. So, second question. Hi po, Doc. Baby ko po madalas pansin ko, bigla-biglang nag-iibang kulay ng paa niya. Minsan nagpa-purple po. Masama po ba sa baby yan? 1 month pa lang po baby ko. Kapag purple po yung kulay ng paa ni baby at 1 month pa lang siya, medyo delikado ngayon. So, probably, baka meron siyang sakit sa puso o kaya dehydrated siya. So, you might as well have your baby checked by his pediatrician or her pediatrician. Mas maganda kasi ma-assess siya completely. So, yes, you have to worry about that. Kaya, advice ko po magpa-check up si baby. Next. Galing po kay Zena Mike Michelle. Doc, ask ko lang po, everyday po ba dapat pinapaliguan ng 1-month-old baby? Yes po ang sagot agad dyan. Nagka-heat rash kasi si baby, ang baby acne po. Ano po yung dapat gawin? Dry pa din po kasi ang skin niya. Yes, kaya siya nagka-heat rash dahil hindi niyo siguro napapaliguan or dahil mainit. Dahil po kasi yan sa pawis. Kaya maganda talaga, everyday po naliligo. Kahit newborn, pwede po maligo. Kahit premature, pwede po maligo. As long as mabilis lang and warm water lang po ang igagamitin ninyo. Kung tinatanong nyo anong oras, kung by the book tayo, susundan natin ang sinasabi ng libro, usually 10 AM daw. Kung nasa Philippines po kayo. Pero, wala namang pinipiling oras talaga. Kasi kahit sa hospital, kahit anong oras, di ba madaling araw, nagpapaligo pa talaga. So, okay lang po yan. Next question. Galing po ito kay Solaani Mameya. Good PM po, Doc. Ask ko lang po kung pwede ko na pong bigyan ng vitamin si baby ko. 1 month old and 12 days po siya. May sipon at paminsan, ay medyo mahaba yung question niya. Una, tinatanong niya kung pwede na bang bigyan ng vitamin si baby 1 month. Huwag muna kung exclusive breastfeeding siya. Huwag muna din kung healthy naman siya at hindi naman siya na-admit sa hospital. Huwag muna din kung ang timbang niya nung pinanganak siya is more than 2.5. Ito, na-admit daw siya sa hospital. So, na-admit na po siya sa hospital ng 15 days old pa lang po siya due to pneumonia. Iniisip ko po kasi baka mahina ang immune system ni baby kaya madaling kapitan ng ubo or sipon. Mixed fed din siya, kaya pala tinanong niya. So, yes, sa baby mo dahil na-admit siya at saka mixed fed siya, formula feeding and breastfeeding, pwede siyang mag-start ng vitamins. Pwede naman. Kung ako yung pediatrician niya, yes, I would prescribe the baby multivitamins for supplement. Next, galing po ito kay user JX1RN4WYT3. Doc, sana mapansin, na-admit si baby ko October 11. Pulmonya po ang findings. One po kami sa hospital. Tapos nung nakauwi na po kami, may ubo pa rin po siya hanggang nung follow-up check-up niya. In-advise pa ng pediatrician niya na continue ko lang ang cetirizine at nebulization. Kaso hanggang ngayon pala, marina pa rin ang ubo 2 months sa po ang baby ko noong October 20. Medyo matagal. Pag ganito na nag-uubo pa din, kailangan maghanap ng ibang diagnosis, lalo na kung nakapag-treat na ng antibiotics. Hindi na dahil mayroon siyang pneumonia or dahil mayroon siyang upper respiratory tract infection kaya siya inuubo. Baka anatomical na pala.
kapag ganito, follow up po kayo ulit. Meron po kayong right na mag second opinion. Pero mas maganda dun sa doktor nyo talaga kasi alam na niya yung history. Kung ako, tatanungin mo, gusto kong ma-assess siya from head to toe. Tapos, buong history niya talaga, pati feeding niya, pati yung mga naging gamot niya, tapos sisilipin yung lalamunan. Usually, nasa lalamunan yan. Baka pala may problem anatomically. Rare lang naman yun. Commonly pa rin, baka hindi nagamot yung pulmonya or baka allergy na lang. So, maraming cause po ang chronic cough. Kaya mas magandang matignan talaga siya ng doktor niya ulit. Or pwede kayo mag-second opinion. Ito, galing kay Mami Jeneline Grospe 72. Sabi lang niya, nice tip ma'am. Wala lang. Binasa ko lang kasi sunod-sunod na ako nagbabasa dito eh. Thank you po, Mami Jeneline. Sana ma-spread natin ang binigay kong tips para sa inyo para maiwasan ang malalang pulmonya at para hindi ma-admit si baby sa hospital due to pneumonia. At nandito po yon sa... Ay, nakita niyo po. Halatang kakaboto ko lang. Anyway, ilalagay ko lang sa description or dyan sa comment yung ano na yon, yung video na yon. Maybe last na to. Galing kay Ara Ricasio, kailangan po ba ng reseta pag bibili ng nasal spray? So, tinatanong lagi sa comment section to eh. Yung tinatanong niya. Hindi po kailangan ng reseta. Kahit pumunta lang po kayo ng drugstore, over the counter po to, tanong po kayo kung anong magandang spray sa ilong para luminis yung ilong para sa sipon din. Actually, sodium chloride po yan. Yung generic name niya. So, ito. Galing kay Marvin Nardo. Marami nagko-comment dito na daddy. Hindi ko alam kung ginagamit ng nilang account ng husband nila or talagang mga father po yung nagko-comment. I had one patient last time sa clinic. Ang sabi niya familiar daw yung boses ko. Shoutout po sa inyo kung nanonood po kayo dyan. At nanonood nga daw siya ng vlog ko. At yung mami, syempre busy kay baby. Pero si daddy ang nanonood ng vlog. Wow, very good. Pag ganyan, iniisip ko talagang hands-on daddy din sila, no? Hindi lang nila inaasa sa mami yung pag-aalaga kay baby. Very good, very good. Shoutout po sa inyo, daddy. So, yun, galing nga kay Daddy Marvin Nardo. Doc, paano po pag newborn baby po ang inubo at silipon? Pag newborn baby, ibig sabihin less than 28 days old po si baby. Once na sinipon si baby, agapan na natin siya, bigyan natin siya ng drops or isaction natin yung sipon. Pero kapag inubo na yan, malala, may plema, agad-agad po kailangan ma-admit sa hospital. Yung mga pasyente naman ng nabibigyan ng antibiotics, iba kasi ang practice nila. Pero kung ako po yung nakatingin kay baby, ang assessment ko talaga dyan, agad-agad pneumonia. Pag newborn ha, kasi agad silang mag-pneumonia. Kaya mas maganda, naka-admit sila sa hospital, minomonitor, naka-oxygen, at yung antibiotics ay idadaan sa swero. So, doon muna po tayo, magtatapos. Medyo madami pa, pero magkukulangan po tayo ng oras tsaka haba ng video. Siguro, pag hindi na ako masyadong busy at baka bandang December pa yon, magla-live po tayo ulit. Medyo busy lang talaga kasi sobrang dami po ng pasyente ngayon. Ang dami po naka-admit, ang daming pasyente sa hospital, sa clinic dahil sa ubo at sipon. Sana hindi umabot na pati yung pagtatae kasi mahirap din gamutin ang mga nagtataeng bata. Okay? So kung nakatulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe. Thank you!